Hello everyone! Good evening at welcome po muli sa ating channel. This is Coach Jarrett, okay? Pakisabihan po ako kung gumagana ng maayos tong mic. Para ano? Kasi hindi ko na testing kanina. Okay? Malinaw po ba? Malinaw po ba dating ng boses ko, mga kaibigan? Malinaw po? Ayan. Okay naman daw. Okay naman. Ayan. Hello mga Tabercads. Welcome po muli sa ating channel. This is Coach Jarrett. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe po. May subscribe button po sa baba. At meron din po tayong like button para pa-impress na rin po yon para malaman po ni YouTube na may ginagawa tayong mabuti dito sa ating channel. Also, paki-share din po ang ating ang link po ng ating live tonight. Okay, paki-share din po ang link ng ating live tonight para po marami din po maka-join sa ating kwentuhan tonight. Okay. Improving, meron tayong mic. Oo, actually matagal na to, never ko lang ginamit kasi parang feeling ko restricted ako sa paggalaw, kailangan umikot-ikot ako sa mic na to. Pero may nung pinapanood ko yung mga recent videos ko, no, sabi ko bakit parang kulob yung boses, tapos ang lakas ng echo and everything, tapos lagi akong pagod pagkatapos mag-live kasi yun nga ang lakas ng boses ko. So ngayon ginamit ko ulit tong mic na to. But anyway, ayan, yayamanin na yung mic. Ayan. So ang ating pong topic po today, no, August 21. Okay, Ninoy Aquino Day daw today. Okay, hindi ko masabing happy, pero Ninoy Aquino Day daw today. So, today is August 21, no? Ating pong topic ay bakit naging pekeng bayani si Ninoy Aquino? Our Ninoy Aquino Day 2020 special. Okay? By the way, kahapon nga pala, no, shoutout ako kay Jel Gem at kay Yayi. Okay, shoutout sa kanila dahil kahapon po, no, nakapamigay tayo ng 160 na food packs para po sa ating mga frontliners, okay? Tuwan-tuwa sila, Ma'am Jel Gem, Ma'am Yayi, tuwan-tuwa sila dahil sa mga pinamigay niyo na food packs. Okay, so maraming po salamat, no? At kung gusto niyo pong wag mo na akong batiin, Coach. Okay? Sige, hindi kita mabatiin. Ayan, sige. Ayan, so maraming pong salamat, no, Ma'am Jel Gem, sa inyong pong pagsuporta sa ating advocacy. Ayan, na makatulong sa ating mga kababayan. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, punta muna tayo sa ating usual, no, napa-shoutout sa ating mga kaibigan sa OFW, nandito na sa mga Pilipinas, so para mabati niyo naman pamilya niyo, okay? By the way, thank you po for joining us once again. No? Currently po, we are at 182 viewers, live viewers po ngayong gabi. Okay? Ayan, 190 na. Biglang nag-190. Okay, so 190 viewers right now. Okay, so pakitulungan po ako ma-reach ang 1,000 at least for tonight para po marami din po makarinig ng ating kwentuhan ngayong gabi, okay? So, ang ating pong topic once again ay bakit naging pekeng bayani si Ninoy Aquino? Kasi konti lang naman ang hindi pala na totoong bayani siya, di ba? Kasi alam naman natin na naging propaganda lang din ng dilaw yan for a time, di ba? And nakakatawa na up until today, yung kasinungalingan na yun, no, na binobroadcast ng mga dilawan, hanggang ngayon, may epekto pa rin sa ating kasaysayan. Sana hindi ganun, di ba? Kaso ganun nga ang nangyayari. I-highlight ko lang muna itong isang article ng ginawa ng Manila Bulletin, no, for today, August 21. Sinulat ni Argil Cyrus Geducos. Okay, so si Argil ay 25 years old, Manila Bulletin reporter covering Malacanang, writes about meeting the hero in class books and while at work. So itong batang to may millennial, okay, so millennial, tulad ko nakilala ko lang si Ninoy Aquino sa pamamagitan ng mga libro at kung ano yung mga napapanood ko sa mga pelikula at sinasabi sa media. At uli yung play na tungkol sa EDSA. Ano ulit pangalan nun? Tungkol kay Cory. Ayun, Cory ng EDSA. Siyempre, nagkaroon ng yan eh. Kung sa mga medyo nakakaalam no, medyo mahilig sa mga teatro, nagkaroon ng ganung play, no? Cory ng EDSA yung title. So, doon ko lang... Ayun, Cory ng EDSA, Filipino Musical. Ang pangalan nun. Dapat manonood kami nun, nung batch namin sa high school. Kaso, hindi na raw ginagawa. Hindi na raw ginagawa yung teatro na yun. So, dito ko nakilala si
si Ninoy Aquino, no, sa mga libro din. So ano ang binasa ko na to, mga kaibigan, no? At ano yung kadalasang imahe? Ayun, isa pa, may Dekada 60. Yung movie naman yung Dekada 70. Gab Gison, movie naman yan. Pero yung napanood nga, yung napanood na, yung play na, yung teatro nun is yung Cory ng EDSA. May album pa nga yun, nagka-album pa yun nung panahon ni Binoy. Ayan. Anyway, so going back, ito yung kadalasang alam namin, lalo na kami, mga kabataan. Yes, bata pa rin ako. Tungkol kay Ninoy Aquino. Ito yung kadalasang alam namin. Okay? Ninoy is regarded today as the catalyst that brought back democracy in the country. So yan ang itinuturo sa amin, okay, nung bata pa tayo. Okay? Yan ang itinuturo na si Ninoy ang nag-umpisa, siya ang dahilan kung bakit tayo merong demokrasya ngayong panahon na to. So parang utang natin kay Ninoy kung bakit tayo merong demokrasya ngayong panahon na to, no? After President Marcos left the country, after the People Power Revolution in 1986, Mrs. Aquino was elected president of the country, and the Aquinos became icons of democracy, but it came with a price, okay, public criticism. So yun ang pagkakaalam natin. At ito pa rin ang tinuturo ngayon, no? Ito pa rin ang tinuturo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ito pa rin sinasabi. Ito. Okay. Ano yun? Ayan. Ito sinasabi. Okay. As a reporter who only met Ninoy Aquino, the hero, ang bayani, in the classroom, books, and tales from older people, I think that Ninoy Aquino Day should be celebrated to honor him. Just like what we do with other heroes, but it should not be used to turn him into a superhero. He can be an inspiration to remind us that things can change, and we can start change if we take a stand. Given this day, an age of digital misinformation, historical revisionism, and partisan politics, Ninoy's fight is far from over. We should channel his patriotism to protect the country's democracy from forces that may cause Filipinos to divide instead of unite. Okay? When Ninoy said the Filipino is worth dying for, he meant the entire race and not a particular Filipino. This is true for August 21. Rather than just remembering Ninoy, we should remember his principles. The man with the glasses should serve as a reminder of the nationalism that is inside every one of us. So hanggang ngayon dito, mga kaibigan, hanggang ngayon, ito pa rin ang iniisip ng karamihan ng mga Pilipino. No? Ito pa rin ang iniisip ng mga kabataan natin. Mga kaibigan, sa totoo lang, ito rin ang iniisip ng mga kaibigan ko na galing, mag-mention ako ng mga universities, no? Galing ng UP, UST, Ateneo, Lasal, yan. Ganyan ang lagi nilang sinasabi. Lalo na nanggaling ako sa isa sa mga universities na yun. No? So, kapag napag-uusapan yung usapin ng tungkol kay Ninoy, nagiging talaga silang lahat, nagiging agresibo, nagiging defensive. So, ganun ang sistema, mga kaibigan. No? Pero, totoo ba talaga naging bayani itong si Ninoy Aquino? Kasi, mga kaibigan, kapag sinabi mong bayani, dapat may measuring, dapat meron kang paraan para sukatin to, di ba? Isa dito yung patriotism. Pangalawa, yung pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Pangalawa, kung ano yung ginawa niya. Di ba? Hindi ba napakagandang nun, malaman natin kung ano yung ginawa ng isang tao para maituring na bayani. Dahil ganoon naman dapat yun eh. Dapat selfless. Dapat selfless ang pagiging bayani. Hindi ba? Hindi isinasama ang sarili. Tingnan po natin kung ano ang mga ginawa ni Ninoy, no, para i-consider na maging bayani. Una, meron nakadiscover nito, PhD thesis. Thesis po ito, mga kaibigan, details Ninoy Aquino's collaboration with Communist Party /NPA. O mga kaibigan, ito ba isang katangian ng isang bayani na ikipag-collaborate o na ikipag-sabwatan sa mga teroristang grupo? Ganun ba? Ganun ba ang sukatan ng pagiging bayani? Tingnan po natin, mga kaibigan, Hinanap ko po ito, syempre, na-mention ni Roberto Tiglao yan, nasabi niya yung title,
Ito yung title ng thesis. So, Crisis of Revolutionary Leadership, Martial Law and the Communist Parties of the Philippines, 1957-1974. Okay? So, ito yung thesis na yun, mga kaibigan. So, nakakuha ko ng kopya niyan. Pakita ko sa inyo yung kopya. Ayan yung kopya niyan. Ay, may mga hinighlight na kasi ako. Pero yan yan, no? Yan. Kung gusto niyo magkaroon ng kopya nito, sabihin niyo sa akin, di ba? I-upload ko sa aking Facebook page para ma-download niyo siya ng libre. Ganyan tayo paminsan-minsan. Pag kaya natin ibigay ng libre, ibibigay natin ng libre. Ayan. So, ginawa ito noong August 2017. So, medyo bago pa to, no? Bago-bago pa. Okay? So, ang kwento nito, mga kaibigan, is dissertation to, no? Pag-aaral para sa Doctor of Philosophy. At itong tao na to, no, si Joseph Paul Scalise, ay nag-aaral ng philosophy ng komunista o communism. So, kaya ang thesis niya ay Communist Party. Ayan, so sinabi niya sa kanya mga teachers, ayan. So, syempre, napakahabang ano niyan, mga kaibigan. Ilang pages ba to? 908 pages yan, mga kaibigan. Hindi mo natin mababasa yan ngayong gabi. Okay, so, ang ginawa ko po, hinanap ko na po ang pangalan ni Ninoy. So, ayan, no? Ninoy Aquino International Airport. Okay. So, saan natin makikita yung ano yung mga ginawa ni Ninoy Aquino para ma-link o maging collaborator siya o maging kasabwat niya ang CPP-NPA. Okay, ano yun? Una, dito nag-umpisa ang kanyang di ko masabing political career, no? Pero dito nag-umpisa yung kanyang pagiging politiko, no? So, nung panahon ni Macapagal, no, ang ginawa niya ay gusto niyang bumili ng loyalty ng Nationalista Party, mga governors, okay? And kasama dito si Ninoy Aquino. Okay, so nung una po, mga kaibigan, si Ninoy ay parte ng Nationalista Party. Eh, ano pong nangyari? 4 months later, lumipat si Ninoy. Switch allegiance to the Liberal Party 4 months later. Okay? Aquino was running for re-election as Tarlac governor and later told the Chika in an interview, I was promised the LP leadership in Tarlac and 5 million pesos for the province. That was a bargain nobody could resist. I flipped. Ulitin ko, mga kaibigan, ha? Bakit daw siya lumipat? Bakit siya nagpalit ng partido? My goodness, kakapal ng mukha. Bakit daw siya nagpalit ng partido? Pinangakuan daw siya ng leadership ng Liberal Party. Siya raw ay magiging isa sa mga pinuno ng Liberal Party. Isa yon. Pangalawa, pinangakuan siya ng 5 million pesos para sa buong probinsya. So, kaya siya lumipat. Imagine, umpisa pa lang, mga kaibigan, nag-uumpisa pa lang siya sa kanyang political career. Alam mo na kung nasaan ang kanyang Alam mo na kung nasaan ang kanyang puso. Ang kanyang puso ay nasa kanyang sarili. Sa kanyang sarili at sa kanyang bulsa. So, ayan. Diyan po nag-umpisa ang political career nito ni Ninoy Aquino. So, siyempre, hanapin pa natin yung ibang mga kung kailan kung nabanggit dito si Ninoy Aquino. So, ano po nangyari? So, ang nangyari po dito, mga kaibigan, no? Si Cesario Manarang, isang or kilalang Commander Alibasbas, mga kaibigan. Siya ay may hawak ng Hukbalahap forces sa Concepcion, Tarlac. Okay? Tapos, kalaban po nito ni Alibasbas ay si sumulong na tao naman ni Macapagal noong mga panahon na yun. At hinila ni dito makikita natin na umpisa pa lang talaga ng career ni Ninoy. Meron na talaga siyang hilig sa mga rebelde. Okay, dahil nung close silang dalawa ni Alibasbas na leader ng Hukbalahap. Okay, Alibasbas had intimate ties to Ninoy Aquino, whose hacienda Luisita was based in Concepcion. And when Aquino flipped to join the Liberal Party in 1963, dinala niya si Alibasbas kasama sa kanya. So parang parang lumalabas si Alibasbas parang leader ng parang private army ang dating. Pero hindi talaga legit na private army. Pero parang ganun. Okay, so nung lumipat siya ng partido from
Nationalista Party to Liberal Party, dala-dala niya si Alibasbas. Umpisa pa lang. Importante po ito sa Alibasbas, mga kaibigan. Ha? Bakit po? Kasi, okay, punta tayo dun sa dito. Si Alibasbas po, mga kaibigan, ay pinatay. Okay? Inambush po sila. Nandito po yan, no? Nakasulat po yan. Napakahabang kwento po niyan. Pero, ayan, no? Mateo assigned a specific trigger man to kill Alibasbas. Okay? So, yan po yung nangyari. Napatay po yan si Alibasbas. Inambush po sa kanilang tahanan. Ano pong nangyari? Nung namatay itong si Alibasbas, may pumalit po sa kanya. Ang pumalit po sa kanya ay tinawag nilang Bernabe Buscaino, na later on tatawaging Commander Dante. O sa mga nakakilala sa Commander Dante, sino po ba siya? Si Commander Dante po, mga kaibigan, ang bumuo ng NPA. So mga kaibigan, umpisa pa lang, ano matatawag na bayani itong mamang to? Kung umpisa pa lang, ano na siya? Rebelde na siya. Umpisa pa lang. Ayan, Nick Borromeo, sabi ni Nick, NPA founder. Di ba? NPA founder po kasi yung si Commander Dante. Hanggang sa huli, hanggang sa paglilitis nung sila ay bago ma-exile itong si Ninoy Aquino, katabi nga si Commander Dante. Oh. Tingnan pa natin mga kaibigan yung mga connection nilang dalawa. Okay, so tingnan natin. Okay, lampasan ko yan. Hindi ko na-note Okay, so ito pong NPA dahil nga po sa dahil sa naging close po sa ni Ninoy, nung binubuo ng CPP yung kanilang armed wing o yung kanilang rebelding grupo, inabsorb nila itong NPA. Kaya po siya naging CPP-NPA. Ayan. Aquino and Congressman Jose Yap played a crucial role in connecting Sison with his guerrilla army under Dante. By the ties between Yap and Aquino on the other hand, and Dante on the other, had long been cultivated by the politicians. Aquino allowed Dante to move freely throughout his Hacienda Luisita, and Yap, on returning from his visit to China, had given Dante a copy of Mao's Red Book. Dante provided Aquino with an armed base of popular opposition to Sumulong and his men, and therefore to Marcos. Connecting Dante with Sison and the CPP presented Aquino the possibility of expanding his base of armed support to a national scale. On October 1968, Aquino and Sison met and discussed how big a problem Marcos was. Aquino later reported to his friends that he personally drove Sison to this meeting. Mga kaibigan, isa sa mga pundasyon ng CPP-NPA itong si Ninoy Aquino. Ay, nako. Bayani ibang matatawag to? Yung grupong binuo nila, ngayon ay isang CTG, Communist Terrorist Group. Bayani ba talaga natin pwedeng ituring itong mamang to? Umpisa pa lang mga kaibigan, ang iniisip na nito ni Ninoy Aquino ay destabilization ng gobyerno. Diba? Matindi. Ito, meron pa siyang tinatawag. Sabi niya, the demilitarization which effectively removed the massive military buildup of Task Force Lawin from the province lasted precisely from the founding of the party to the establishment of the New People's Army. The negotiated removal of the military was entirely the doing of Aquino and was referred to in the press as Ninoy Aquino Peace Plan. The founding of the Communist Party and the intervention of Yap and Aquino electrified Dante, and after a year of struggle with Sumulong's organization, Dante made preparations for a formal break. So, alam na this, mga kaibigan. Alam na this. Pasa ka tayo ng mga comments. Gaganda ng mga comments mga kaibigan.
Okay, so mga ebidensya pa no, na si Ninoy Aquino kasama sa mga pundasyon ng NPA. In April, the CPP attempted to create a peasant organization of its own by mobilizing the ties of Dantes Hooks units and above all financial and political support of Ninoy Aquino. So sinuportahan talaga ni Ninoy itong mga CPP-NPA na to. On April 18, a contingent of nearly 10,000 peasants from Central Luzon traveled to Manila to demonstrate in front of Congress in buses which had been quietly paid for by Aquino. Nag-organize pa sila ng mga demonstrations. Itong si Aquino, siya mismo nagbabayad. Okay? The PMP or Partido ng Makabayang Pilipino was an attempt. Tama ba, PMP? Hindi, pagkakaisa ng mga magbubukid sa Pilipinas. Ito pala yun. Was an attempt using the funds and influence of Aquino to win the Central Luzon peasantry away from Masaka. The Kabataang Makabayan, KM to eh. Si Joe Maciso na may hawak dyan. The KM, Kabataang Makabayan, wrote in 1984 that with this protest, it served notice that it enjoyed the support not only of Masaka, led by the late Felix Berto Olalia, but also a new, larger peasant organization. So dito ginagamit na ni Ninoy ang mga magsasaka. Ginagamit niya para mag-destabilize nga ng gobyerno. Okay? Saan ba yung iba dito? May mga nabasa ko dito tungkol sa Okay, lalampasan ko yan ha. Puntahan natin yung sa ito. Aquino and a group of first-term congressmen known as the Young Turks. Mitra. Pamilyar ba yung mga pangalan, mga kaibigan? Mitra, Jose Yap, Eddie Ilarde, and Vicenzo Sagun. Okay, were thoroughly displeased with the direction of the Liberal Party under the candidacy of Osmeña. So, itong grupo na to, yung mga grupo nila, Aquino, si Mitra, si Yap, si Ilarde, at si Sagun, di ba, under sila ng LP. Hindi sila masaya kay Osmeña. So, anong ginawa nila? Nagtatag sila ng sarili nila. Okay, anong ginawa nila? And then, pinatanggal pala na sa Osmeña. Aquino, Mitra, and Yap had carefully cultivated ties with the CPP. Okay? Ito po CPP, alam naman natin to, di ba? Communist Party of the Philippines. And the KM. Okay? Kabataang Makabayan, and were looking to mobilize their support in the 1969 election. They recognized, however, that Osmeña did not have a prayer of getting elected, largely because he was popularly seen being even more pro-Washington than Marcos himself. So yan. Napakahaba nito mga kaibigan. Lalampas ako na papunta dun sa sa bombing. Saan ba yung bombing? Yung Plaza Miranda bombing. Okay. Saan ba yun dito? Ito. Saan po ito yung nakuha mga kaibigan? Itong item number 42 na to. Okay. Pupuntahan natin siya dito. Ayan, ito yun. A CIA agent and former head of military intelligence, Bonifacio Gallego, who was a leader in the coup plots against Marcos, became a prominent speaker of KM rallies. Itong Bonifacio Gallego. Na CIA agent to mga kaibigan. So totoo yung kwento mga kaibigan na ang CIA ay isa sa mga grupo na gustong pabagsakin ang rehimeng Marcos. Ay totoo siya. The KM was aware of Gallego's ties to the CIA and to military intelligence, but claimed that he had been won over to the perspective of national democracy. Pero meron siyang footnote. Ano po yung footnote na yun mga kaibigan? Ito po yun. Gallego later, with funding and support from Ninoy Aquino, carried out a series of bombings in Manila in the late 1970s. Pinunduhan ng lokong Ninoy ang pambobomba ng Maynila. This was known as Project Mactan and was separate from the A6LM, which was likewise supported by Aquino. Saan ka nakakita ng bayaning ganito? Sige nga. Wala pa dito yung Plaza Miranda, iba pa to. First quarter storm yata to eh. Kung naalala niyo yung first quarter storm. Okay.
Sana ba yung sa ano dito? Hanapin natin na. Yung sa Plaza Miranda. Okay. Ayan. January 13, the first Plaza Miranda massacre. Ayan. So dito mga kaibigan, ang weird kasi dito, may mga question mark dito na bakit wala si Ninoy Aquino. Wala siya doon sa Plaza Miranda bombing. Nung nagkataon na may sumabog na, saan ba dito yun? Ay, hindi ko yata na-save. Okay, but anyway, saan ba yun? Anyway, nung sumabog yung bomba sa Plaza Miranda, 5 po ang namatay po doon, unfortunately. 5 yung namatay, pero wala si Ninoy Aquino. Ang kanilang excuse ay nag-high alay daw itong si Ninoy Aquino. So wala po siya doon. Pero meron pong nakapagsabi na siya daw ay natimbrehan. Natimbrehan na siya na wag pumunta. Kasi yung Plaza Miranda raw ay titirahin ng bomba. Kaya po nagkaroon po ng chismis o rumors na siya po, si Ninoy Aquino ang nagplano ng Plaza Miranda bombing. Kasi yung nagtimbre sa kanya ay ito. Ayan. On August 24, 1989, the Chronicle published a letter from someone identifying himself as Emilio Ricarte, the spokesman of an unknown organization which he called the CPP Reformist Underground Cell. Ricarte claimed that Ninoy Aquino had known of the bombing in advance because Ruben Tuazon had informed him. Tuazon had been a member of the Central Committee of the party and at the same time an employee of Ninoy Aquino. Okay? So, yun po yung usap-usapan ng mga panahon na yun. Yun yung nangyari na posible kaya wala doon si Ninoy Aquino dahil siya po ay natimbrehan dahil isa rin siya sa mga isa sa mga may pakananon kasama niya. Okay? So yun po yung nangyari sa Plaza Miranda. Tinapa po natin tong mga sinabi ni Roberto Tiglao. Ayan. Ito nabasa na natin to. Yung sa CPP-NPA. Yung Commander Dante, nabasa natin yan kanina. Okay? Ano ba? Okay. Itong Red Isabela. Okay. Season's plan, right after the NPA was founded in 1969, was to build the communist first base in Isabela, the Sierra Madre Mountains. Okay? At dito, ayan, mga former hooks. Okay, nabasa natin ito kanina, yung kay Commander Dante, na gumawa sila ng mga kampo sa loob ng Hacienda Isabela. Hacienda Luisita. Okay? At ginawa rin po nila mga kaibigan naging landing site din po ito ng Chinese-made rifles noong 1972. Ito po yung naging mitya ng martial law nung pinapasok na ang Pilipinas ng mga armas na galing ng China. Okay? So Salas recounted that Faustino D, the mayor of Cauayan Isabela, was instrumental in enabling the NPA to develop a base in the province. Ninoy, Salas claimed, introduced D to the NPA for some time. Joma even stayed in D's house. He helped us a lot. Salas further reported with the NPA, D was elected governor of Isabela. Okay. So ito mga sinasabi na to na nabayani itong si Ninoy Aquino, parang napakalayo naman to sa katotohanan, mga kaibigan. Kasi kung titignan ko itong mga kwento tungkol sa kanya, mas terorista pa siya kaysa bayani. Di ba? Actually, dito nga sa thesis di ba yung kanina pinakita dito na yung tatay, yung pamilya nila, inawardan ng Japanese government dahil sila daw ay tumulong sa Japanese nung nag-occupy pa ang mga Hapon dito sa Pilipinas. Tumulong daw ang pamilya
Rojas at Ninoy Aquino. Okay, saan na ba yun? Teka, ayan, ito. Laurel pala, Laurel. The Aquino and Laurel families had long-standing ties dating back to the Japanese occupation. When Salvador Laurel's father had served as president and Ninoy Aquino's as vice president of the puppet government, Salvador and Ninoy spent the final months of the war together in Japan where their fathers were received by the emperor. So, panahon pala ng Hapon, may pagka-terorista na itong mamang to. Mga kaibigan, napakahirap naman na to. Napakahirap tratuhing bayani kung ganito, mga kaibigan. Ay, nako. Ito, mga kaibigan, para sa akin, nakakagulat. Okay? Yung suporta ng Washington kay Ninoy. Having established that Washington could rely on his support for martial law kay Aquino, Aquino then informed the embassy political officers that he might, in the near future, support attempt to seize power. Okay, Aquino believes that the possibilities of his becoming head of government by legitimate means is quickly diminishing. So nakipag-usap siya sa mga Amerikano, humingi ng suporta para maging head of government. Dahil nare-realize niya na hindi niya kayang manalo sa eleksyon. Hindi niya kayang manalo sa legal na paraan. Yun ang sinasabi niya. And he is accordingly keeping open an option to lead an anti-Marcos revolution in alliance with the communists. Ito mga kaibigan, dito nagsama ang interes ng Aquino at ng Washington. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Noong 1975, gusto nang bawiin ni then President Ferdinand Marcos ang US bases. Gusto nang bawiin ang US bases sa mga Amerikano. 1975. Nasa gitna na po tayo ng martial law nito. Okay, Ferdinand E. Marcos, July 7, 1975. Ferdinand E. Marcos said today, nung panahon na yon, syempre, that the Philippines wanted to assume control of all American bases in the country while allowing the United States to use them to, quote-unquote, maintain an effective presence over the air and sea lanes of the Western Pacific. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Napakalaki po ng impact nito para sa mga Amerikano. Bakit po? Ibig sabihin mga kaibigan, Pilipinas na magmamay-ari ng mga bases. Una, at kung gusto ng mga Amerikano na magstay sa mga bases na to, kailangan nila magbayad ng upa. Napakalaking impact nito mga kaibigan para sa mga Amerikano. Okay? And the Philippine government had begun a review of relations with the United States after the communist takeovers in Cambodia and South Vietnam in April, questioning the credibility of United States guarantees to its Asian allies as well as the role of the countries in the region should play. So yun po ang nangyari dyan mga kaibigan. No? Kaya ito pong Amerika ay may interest na pabagsakin din ang rehimeng Marcos. Dahil nawawalan na po sila ng kapangyarihan sa Asia Pacific. Nawawalan na sila kasi ginera nila ang Vietnam. Tapos ngayon, itong Pilipinas, bumabalik ko. Gustong umalis. Bakit gustong umalis ang Pilipinas? Mga kaibigan, simple lang po ang dahilan. Gusto ni Ferdinand Marcos na maging manufacturer ng produkto ang Pilipinas. Nabasa ko sa isang research ko kanina. Mamaya dadaanan natin. Okay? Ang gusto ni Ferdinand Marcos, mga kaibigan, ay gawing first world ang Pilipinas. Maging industrialized nation tayo. Ibig sabihin, pag industrialized, mga kaibigan, tayo ang gumagawa ng produkto. Isipin nyo po, mga kaibigan, kung ano ang ginagawa ng China ngayon, yun ang gustong gawin ni Ferdinand Marcos dati sa Pilipinas. Lahat ng mga pabrika nandito, lahat ng mga order dito mga galing, cheap na labor dito mga galing, ibebenta natin sa labas. Hindi ba mapakaganda nun? Sa atin kumukuha ng supply ang majority ng mundo. Ganoon ang ginagawa ng China ngayon mga kaibigan. Alam niyo ba ang China mga kaibigan? Tanggapin man natin o hindi, na lumabas dahil dito sa pandemic na to, na 90% ng lahat ng gamot na iniinom natin mga kaibigan, 90% ay gawa sa China.
Kaya nagka-problema ang US. Nagka-problema ang US sa pandemic kasi lahat ng gamot galing sa China, inaaway ni Donald Trump ang China. Kaya ngayon, nag-pull out ang mga Amerikano sa China dahil nga doon ang galing ang virus. If imagine nyo mga kaibigan, kung 90% ng gamot dito ginagawa sa Pilipinas, kahit gamot lang mga kaibigan, 90% ng mga planta nandito para sa mga gamot. Hindi ba napakalaking tulong nun para sa bansa natin? Napakalaking tulong nun para sa ekonomiya natin? Anong ginawa ni Cory pagkaupo niya? Binago niya yung plano. Binago niya yung plano, mga kaibigan. Ginawa niya tayong dependent sa import. Naging naging dependent tayo sa mga imports. Di wala, anong ine-export natin ngayon? Konti lang. Anong ine-export natin? Gulay? Bigas? Pati nga bigas, ini-import na rin natin. Dati tayo nag-export ng bigas dahil sa IRI. Di ba nandito yung International Rice Institute? Rice Research Institute? IRI? Na pinagawa ni Ferdinand Marcos? Para makapag-export tayo ng bigas, tayo makapag-develop ng may iba-ibang klaseng bigas. Ano nangyari? Wala. Ngayon tayo na nag-i-import ng bigas sa Vietnam at sa Thailand. Hay, Cory Aquino. Anyway. Ang ginawa po ni Ninoy Aquino, mga kaibigan, para maging leader siya ng bansang Pilipinas, ay naipag-network sa kahit kanino, maski sa mga illegal, tulad ng mga pulang komunista. Kaya yun po yung nakakalungkot dito, mga kaibigan. Imbes na maunlad tayong bansa, Diyos ko, nakakainis. Makabasa nga muna ako mga comment. Okay. Totoo pong ba ang pinigilan niya o isinumbong yung planong pagkuha ni Marcos sa Sabah? Ay, ito. Sige, puntahan natin yung Sabah na yan. Pandyan. Si Ninoy po, in-offer niya na i-drop ang Sabah. Si Ninoy po ang nag-umpisa dyan, mga kaibigan. Ano pong nangyari dyan? Okay. The late former Senator Benigno Aquino Jr., father of former President Benigno Aquino III, had offered to drop the Philippine claim to Sabah to get Malaysian support in ousting former President Ferdinand Marcos and to put him in Marcos' place, an official of the Sultanate of Sulu said yesterday. Kailan po ito? February 15, 2019. So, February 14, nalaman. The younger Aquino was also accused by the Sultanate of conniving with Malaysia and abandoning the Sabah claim that led to the Lahad Datu siege after Aquino excluded the Sulu leaders from the Bangsamoro Peace Agreement. So, mga kaibigan, itong Sabah, isa po sa mga napaka-political na issue na itong nakaraan dahil kine-claim pa rin po natin ang Sabah. Pero mga kaibigan, ang problema po kasi dyan, kahit i-claim natin siya, at kahit totoo po na nasa atin po ang Sabah, dahil dito kay Ninoy Aquino na nagkaroon ng agreement dahil gusto niya maging presidente ng Pilipinas, paano? Paano natin ahabulin ngayon yan? Diba? Ito sabi, the discussion with Malaysia secretly happened shortly before Ninoy went back to the Philippines and was assassinated on 21 August 1983. There was a commitment to help oust Marcos, and if Aquino assumes power, the claim on Sabah will be dropped. Sabi ni Ijirani. He said, however, the allegiance between Aquino and Malaysia in the effort to oust Marcos began in 1968 pa, when Ninoy exposed the Jabida massacre to get the attention of the Malaysian government. The senator then revealed the secret plan of Marcos to send guerrillas to Sabah. Ninoy was already eyeing the presidency at the time. His expose on the massacre prompted Malaysia to initiate counteractions against Marcos by agitating young Muslim activists in Manila to rebel against the government. Hanggang ngayon, mga kaibigan, ganito pa rin yung sistema. Alam niyo kung bakit? Kasi si Normis Suari nasa Malaysia. Binigyan siya ng, dito ba yun? Ito kasunod.
Si Nur Miswari ay binigyan ng ano tawag doon? Yung kapag pag political refugee ka, sanctuary. Binigyan siya ng sanctuary sa Malaysia. Diba? Matindi. Matindi to. Dahil lang may ambisyon siya, mga kaibigan. Ito nga ang problema, mga kaibigan. Tinatawag nating bayani, o tinatawag nilang bayani itong si Ninoy Aquino. Pero saan ka nakakita ng bayani may ambisyon maging presidente? Kasi mga kaibigan, ako kasi, para sa akin lang, kung totoong bayani ka, hindi mo aasamin na magkaroon ng, gusto mo lang yung mas makakabuti para sa bayan, diba? Hindi magiging kasama ng ambisyon mo na maging leader man o magkaroon ng fringe benefits doon sa mga makukuha mo. Kasi pag kung ganun, edi para mo na lang din binili yung pagiging presidente mo, diba? Teka, ayan. May mga comments tayo dito na parang napaagad ng basahin. Puntahan natin yung mga comments. Wait lang. Ayan. Nagalin natin yung distraction na yan. Totoo bang mga oligarchs ang nagpopondo sa mga NPA at bakit? Nung panahon na yun, mga kaibigan, actually, mababasa nyo rin yun dito sa thesis na to, dito. Ipopost ko nga yan mamaya sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang sa Facebook, Coach Jarrett. Okay, ipopost ko yan dyan. Mababasa nyo yan dyan, mga kaibigan, na ang mga grupo ng Lopez, Osmeña, Rojas, at Araneta, sila ang nagpondo sa CPP-NPA nung panahon na yon para itumba ang rehimeng Marcos. Kasama sila doon. Mga kaibigan. Okay, kaya mga kaibigan, ito rin yung sinabi ni Francisco Tatad noong 2014. Did you sell out to Malaysia? Ito, secret deal. O, yan. May secret deal nga daw. Okay. So, ito, si Roberto Tiglao. Meron siyang question. Ninoy, not a hero. Not even officially. Hindi nga siya bayani. Hindi pa nga official na bayani. Anyway, today is a special non-working holiday, officially Ninoy Aquino Day as decreed by Republic Act 9256. Signed into law in February 2004 by President Arroyo when Speaker Jose de Venecia and Senate President Franklin Drilon headed Congress. Okay? The proclamation did not call Aquino a hero, nor did it explain why the holiday was being declared in his name. Hi. The first 6-paragraph text merely said it was a holiday in order to commemorate the death anniversary of former Senator Benigno S. Aquino Jr. Hindi man lang pinaliwanag kung bakit siya bayani. Hindi rin sinabi na siya daw ay isang bayani. Sinabi lang na ito ay isang paraan para ma-celebrate natin ang pagkamatay ng isang dating senador na si Benigno Ninoy Aquino. Ewan ko ba? Ay, nako. That he is a hero is an interpretation from the fact that only 2 other persons have holidays declared in their honor, Jose Rizal and Andres Bonifacio, who were declared heroes in the same legislation that enacted their holidays. Okay? So, ito yung pinag-usapan natin kanina, yung kay Commander Dante, ayan, nakasama siya sa nagtatag ng NPA, kasama ni Commander Dante. Ito, inatake siya sa puso. Okay, inatake siya sa puso. At dahil inatake siya sa puso, mga kaibigan, tao dito, nagpunta siya ng States para doon siya nagpa-opera. Okay? Aquino claimed, ayaw niya magpa-opera sa Heart Center of the Philippines. Bakit? Dahil, sabi niya, baka patayin siya doon sa opera habang siya ino-operahan. Maaraw patayin siya, kaya siya nagpunta ng States. Okay? Ito yung litis nila. Ayan, ito si Ninoy. Ito si Commander Dante. Ay, hindi, ito si Commander Dante. Left and center. Tama. Wait, tama. Ito si Commander Dante, mga kaibigan. Si Victor Corpus. Ito yung litis nila. At sinintensyahan sila ng death penalty by military court. Okay, death penalty po talaga yan, mga kaibigan. Pero anong ginawa ni FEM? Ni President, di FLM, FEM,
Ferdinand Edralin Marcos. Anong ginawa? Instead na ipataw yung death penalty, anong ginawa? Dinala siya sa States. Sige, magpa-opera ka sa States at diyan ka na lang sa States. Exile ka na lang. Kasama mo ang pamilya mo. Diyan ka na lang. Ay, nako. A month after his operation in the US, though, Aquino told an American reporter in Dallas, a pact with the devil is no pact at all. Ay, nako. At nag-work siya sa US as a fellow, visiting fellow. Ibig sabihin, nagtuturo daw siya sa Harvard University. Pero hindi nangyari yun, mga kaibigan. Hindi siya nagturo sa Harvard University. At alam din na CIA na gusto niyang pabagsakin ng rehimeng Marcos. If he insisted on such high demands, it could help overthrow his regime in the guise of championing democratic rule. Ang sinabi ng CIA, mga kaibigan, CIA na to hindi na involve ang Pilipinas dito. Alam ni Ninoy Aquino na kaya niyang pabagsakin ng rehimeng Marcos sa pagpapanggap na siya ay nakikipaglaban para sa demokrasya. Di ba yun din ang ginawa ng Cory? Yun din ang ginawa ng Noynoy? Yun din ang ginagawa ng Dilawan yun. Demokrasya, demokrasya, demokrasya. Para sa demokrasya, para sa tao, para sa mahirap. Di ba ganyan sinasabi ng mga makabayan black? Pero ang totoo, gusto lang nilang mapunta sa kapangyarihan. Hindi natin alam kung bakit. Malalaman natin yan soon enough. Pero yun ang gusto talaga nilang mangyari. In short, Aquino, in short, became a US pawn in its geopolitical strategies, and smart as he was, he knew this and played his cards. So mga kaibigan, bayani ba talaga tong si Ninoy Aquino? Hindi, peking bayani siya. Peking bayani, bakit? Dahil una, hindi siya nagsakripisyo ng buhay niya para sa Pilipinas. Nagsakripisyo siya ng buhay niya dahil sumugal siya. Sumugal siya na posibleng mga kaalyado niya ilalagay siya bilang pangulo. Yun talaga yun. Yun talaga yun, mga kaibigan. Sumugal to, si Ninoy Aquino. Alam niya na i-assassinate siya pagpunta niya ng Pilipinas. Alam niya yun Sumugal siya. Pag sugal niya, hindi nag-pay off ang sugal niya. Talo siya. Di yun na nangyari. Instead na ilagay siya bilang pangulo, ano nangyari? Yung asawa niya, yung inilagay na pangulo. Bakit kaya? Madaling utuin yung asawa niya. Ano bang alam ni Cory Aquino? Diba? So ano nangyari? Nung siya yung naging presidente, si Cory Aquino, welcome to the present. Ito na tayo ngayon. Yun na yung nangyari. Ay, no. Kaya mga kaibigan, wag tayo masyadong alamin natin yung katotohanan dito. At buti nga karamihan dito sa mga nanonood sa atin ngayon, ganun din yung iniisip. Pare-pareho tayo ng iniisip. Alam natin yung katotohanan. At sana, kapag may mga nagtanong sa atin in the future, sana, ito rin yung sabihin natin. Hindi naman sila kailangang awayin. Pero ito rin yung sabihin natin sa kanila. Ito yung katotohanan dyan. Ito yung totoo. Wag na natin pag-usapan yung kung ano yung sinasabi ng history books. Kasi kung meron mang historical revisionism na nagaganap, okay, kasi yan ang sinasabi nila ngayon binabago daw natin yung kasaysayan, sabi ng mga Dilawan. Hindi natin binabago ang kasaysayan. Itinatama lang natin dahil maraming mga bagay ang lumabas ngayon na wala dati, na naitago dati. Ngayon, lumalabas na sila. Hindi ba? So para sa akin, napakagad ng balita nito, itama na natin yung kasaysayan natin. Para naman yung mga magiging anak natin, magiging apo natin, tama din yung nalalaman nila. Ang alam nila yung katotohanan, hindi yung propaganda ng isang partido lang. Ayan, mga Tabercads natin sa mga OFW Tabercads natin. Ayan. So good morning, good afternoon, and good night po sa inyo kung nasaan man po kayo. Patuloy lang po natin ang ating laban para sa pamilya,
Mga Tabercats natin sa Pilipinas, pahinga na po tayo. May work pa tayo bukas. Isang araw pa tayong work. Ay! Sabado na pala bukas. Sabado na pala bukas. So, pahinga kayo bukas, mga kaibigan. So, ayan, mag-ano na kayo, no? Magpahinga na kayo. Relax-relax ng konti. Anti-yellow daw bukas, ang sabi. Okay. At to everyone, mga kaibigan Tabercats, no? Good morning, good afternoon, and good night. And wherever you are, I will see you tomorrow po, 10 p.m. 10 p.m. po bukas. So, I'll see you in the next YouTube Live. Okay, good night everyone. Bye. I'll see you all tomorrow with my new